tayo'y makinig. Halina, halina, kwentuhan na. Ikaw ay matuto sa mga kwentong ko. Isip ay lalago, wastong asal mabubuo. Buksan ang aklat sa mga eksenang nakakagulat. Mga bidang kahanga-hanga, tatatak sa iyong puso't diwa. Sa piling ni nanay na lagi kong gabay, tiyak ang kwentuhay walang humpay. Tayo'y makinig, tayo'y makinig. Halina, halina, kwentuhan na. Ikaw ay matuto sa mga kwento ko. Isip ay lalago, wastong asal mabubuo. Magandang araw mga bata! Narito na naman tayo sa ating kwentohanan serye na tiyak namang inyong kagigiliwan at kapupulutan ng maraming aral. Halina't makinig sa aking kapanapanabik na kwento. Ang pamagat ng aking kwento ay Blessy Basura, na isinulat ng inyong lingkod, Ginang Ninya sa Monte Torres, Guro 3 ng Paaralang Elementarya ng Rial, Dibisyon ng Calamba. At iginuhit naman ni Architect Nicole Michelle de Robles Godoy mula sa Abu Dhabi, United Arab Emirates, at bibigyang buhay ng inyong lingkod, Ginang Ninya sa Monte Torres. Walang inatupag si Blessy, kundi ang maglaro at magkalat ng basura kung saan-saan. Wala siyang pakialam kung saan niya maitapon ang kalat. Na tila ba na wala siyang basurahan na nakikita sa kanyang paligid. Minsan, isang araw ng Sabado noon, ay nakipaglaro si Blessy sa kanyang mga kapitbahay. Sa sobrang pagod sa paglalaro, ay bumili sila ng buko ice candy sa tindahan dahil sa matinding uhaw. Habang unti-unting nauubos ang kanilang biniling buko ice candy, itinapon ng mga kalaro niya ang plastik ng kanilang pinagkainan sa tamang tapunan. Ngunit, si Blessy itinapon na lamang kung saan. Nakita siya ng isa sa mga kalaro niya na si Nina. Blessy, ayun ang basurahan. Doon mo itapon ang plastik ng pinagkainan mo. Saad ni Nina. Tila walang narinig si Blessy sa sinabi ni Nina. Kalat dito, kalat doon ang ginagawa ni Blessy. Kaya naman, kung tuksuhin siya ng kanya mga kalaro niya, ay si Blessy Basura na may kasamang malakas na tawanan. Maging sa kanilang tahanan, ay ganoon din ang ginagawa ni Blessy, ang magkalat. Itinatapon niya ang kanyang basura sa mga ila-ilalim upang hindi makita ng kanyang ina. Isang umaga, habang naglilinis ng tahanan ng nanay ni Blessy dahil may importanteng bisitang darating sa kanilang bahay, kaya buong bahay ay kanyang nilinis. Sa kanyang paglilinis ay nakakita siya ng napakaraming kalat sa ilalim ng kabinet. Tinawag ng kanyang ina si Blessy, habang siya ay masayang nakikipaglaro sa kanyang mga kapitbahay. Blessy, ano itong mga kalat na ito? Hindi mo ba nakikita ang ating basurahan? Ang kalat ay itinatapon sa tamang tapunan. Ang paliwanag ng kanyang ina. Ngunit walang pagbabago si Blessy sa kanyang pag-uugali. Itinatapon pa rin niya ang kanyang kalat kung saan-saan. Kaya naman, panay na lamang ang tukso sa kanya ng kanyang mga kalaro. Blessy Basura, Blessy Basura. Umuuwi na lamang ng bahay si Blessy kapag kinukutya siya ng kanyang mga kalaro. Minsan, sa kanyang paglalaro, ay nakaramdam si Blessy ng pagod.
Sa kanyang matinding pagod ay agad siyang nakatulog. Sa himbing ng kanyang tulog, siya ay nanaginip. Malakas na ulan at may kasamang kidlat at kulog, na tila siya ay hinihikit ng malakas na ulan papunta sa isang malaking balong malalim na punong-puno ng basura at mga ahas. Takot na takot si Blessy at siya ay nagising na umiiyak. Sa sobrang takot niya, agad niyang pinuntahan ang kanyang ina sa silid at mahigpit niya itong niyakap. Takot na takot si Blessy at siya ay nagising na umiiyak. Sa sobrang takot niya, agad niyang pinuntahan ang kanyang ina sa silid at mahigpit niya itong niyakap. Nangako si Blessy sa kanyang ina na hindi na siya magtatapon ng kanyang kalat kung saan-saan, maging sa kanyang mga kalaro. Hindi na rin siya tinutokso ng kanyang mga kalaro na Blessy basura. Mula noon ay laking gulat ng kanyang ina sa pagbabago ni Blessy. Kapag may nakita siyang kalat ay itinatapon niya ito sa basurahan. Tuwang-tuwa ang ina ni Blessy. At diyan nagtatapos ang aking kwento, na lagi nating tatandaan ang pagpapanatili sa tuwiran ng kalinisan ng ating kapaligiran at pangalagaan natin ang ating kalikasan.